Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 10 to 16, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Okay, Taurus, let's see what's coming to you this week. Acorn, wisdom. You have a lot of wisdom. Ano yung iba sa inyo, may pag-aaralan or meron kayong susolusyonan na current problem ninyo na kailangan nyo talagang pag-isipang maigi. Let's see what else you have. Uy, good luck. May koi. Yung ba sa inyo nag-aalaga kayo ng fish? Or mahilig kayo sa isda? So, there's good luck coming in sa inyo ngayong week na to, no? Feb 10 to 16. Kumbaga, the luck is on your side. Oo. So, maaring yung mga gusto nyong mangyari, matupad for this week, mangyayari dahil may swerte. You also have energy ng past. So, maaring iba sa inyo, you will reconnect with your past. Pwede itong past life regression, no? Yung alamin mo kung ano yung buhay mo nung past life mo. If you are into that, no? Kung naniniwala ka sa ganyan. Yung iba naman, maaring meron kang aalamin about your ancestors, yung mga ninuno mo, lolo, lola mo. Yung iba, you're going to heal from your past. Kumbaga, finally, haharapin mo na yung iniiwasan mong ayusin from your past. So let us see your overall energy. What is the overall energy for Taurus? The Two of Coins. I think yung isa sa decision making ninyo, no, may kinalaman sa career, business, projects na susubukan nyo, or properties na bibilhin nyo. Kasi meron kayong pinag-iisipan dito, pinag-aaralan. Some of you are going to be busy ngayong week na to. May mga asikasuhin ka, pwedeng may kinalaman sa pera or sa mana, no? Kung meron kang minanang lupain, bahay, sasakyan. Your challenge is the Seven of Coins. So as a challenge, pwedeng mabilis kang mainip. Oo. Kasi minsan, no, kapag may gusto kang mangyari na, gusto mo, now na no? But, yung iyong patience, yan yung makakatulong talaga sa'yo para ma-manifest mo yung gusto mo. Kasi minsan, di ba, kapag nagmamadali tayo na, gusto mo na itong makuha, na-frustrate ka, tapos minsan parang pinanghihinaan ka na ng loob, nagda-doubt ka na sa sarili mo, and then eventually, yung pinaka-energy or thought na minamanifest mo, nawawala na. Di ba? So, be more patient. And yung mga pinaghirapan nyo, in-effortan nyo ng mga nakaraan, kung may investments kayo, may trinabaho kayo, you will definitely see the results, no? Makikita mo yung resulta ng pinaghirapan mo, kailangan lang patient ka. Ito yung tinatawag na delayed gratification, na minsan kasi pag halimbawa sa business, no? Kumita ka dun sa business na yun, agad-agad parang i-reward mo agad yung sarili mo. But, I mean, for some people, okay yon, pero mas maganda kung magfo-focus ka muna sa business bago mo i-treat yung sarili mo. Yan yung tinatawag na delayed gratification, na you wanna make sure na stable na yung project mo, yung career mo, yung business mo before ka gumastos for yourself. And then your opportunity, the Tower. As an opportunity, you are going to release something that is no longer serving you. So, pagtanggal ng isang sitwasyon or pag let go ng isang tao sa buhay mo that you feel that is no longer serving you.
What is the Tower? 8th house, uy, transformation ito. Yung iba sa inyo may opportunity kayo na mabayaran na yung mga utang ninyo, kung gugustuhin nyo talaga, no, yung, kung yun yung ipa-prioritize ninyo. And then, your blessing is the Knight of Swords. So, meron kayong makakausap na very important person ngayong week na to that will give you parang advice, and maaring meron kang makukuhang magandang idea sa tao na to. And eventually, no, itong idea na to ay maaring may magandang magagawa sa buhay mo. Pwedeng yung mindset mo, pwedeng imo-motivate ka nito, or yung idea na yan, pwede mong pagkakitaan, di ba? Maaring merong taong mag-share sa'yo ng opportunity. You have Saturn in Pisces in the 12th house. This is loss. So, yung iba sa inyo maaring meron kayong, isa ito sa ile-let go nyo, no? Or mga bagay na bibitawan nyo na para sa kabutihan ninyo at para sa kabutihan ng nakararami. Siyempre, iba-iba yan para sa ibang tao. But, example, you have a very toxic career or sa workplace mo, although kumikita ka doon, pero parang feeling mo hindi ka na masaya, hindi na fulfilled, hindi na motivating. So you have to let that go. Of course, may losses doon dahil nawala yung opportunity na yun sa'yo, but it doesn't mean na wala nang magbubukas na bago. Okay? You have the moon in Aries in the 1st house. You're going to take care of yourself, especially your mental health, no? Lalo na kung masyado ka ng stressed sa mga nangyayari sa paligid mo. And if you are a mother, you will focus on taking care of your family or kids. Isipin mo kung ano pa yung pwede mong gawin, i-improve sa sarili mo para mas makapag-alaga or makapag-serve sa kanila. You have Jupiter in Capricorn in the 10th house. Wow. So, I think yung good luck para sa inyo may kinalaman sa career, sa business, no? Maaring merong magandang trabaho na naghihintay sa inyo, or yung source of income nyo ay mas dumadami yung kinikita ninyo, especially if you are in a business field. So, things are doing well for your career. And then, express love through gifts. Maaring meron kang re-regaluhan. Excuse me. Meron pa rin kasi akong ubo na konti. So anyway, maaring meron kang re-regaluhan. Tapos, o ikaw, yung magre-regalo. So, someone is going to be expressive of their love. Maaring ang love language nito is pagbibigay ng regalo. A small token of love can convey great appreciation. So, maaring meron makaka-appreciate sa inyo sa trabaho, or yung mahal mo sa buhay na pwedeng unexpected to. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.